Ginunita po kahapon ang World Suicide Prevention Day. At alam niyo po ba mga kapuso na isang barangay sa Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na bilang ng nagpapakamatay sa buong mundo? Yan po ang special report na tinutukan ni Chino Gaston. Sa gitna ng mga influensyang hatid ng modernong panahon, buhay na buhay pa rin ang kultura ng mga katutubong Palawan. Mula Puerto Princesa City, 8 oras ang lalakbayin para marating ang kanilang barangay sa munisipalidad ng Rizal sa Katimugang Palawan. Bukod sa mga katutubo, binubuo rin ng mga Muslim o Panimusan at Kristiyano ang mahigit 2,000 populasyon ng Barangay Taburi. Tinatawag din ang lugar na Tagbita o kaya na may Kulbi na hango sa pangalan ng ilog malapit dito. Ang French anthropologist na si Charles MacDonald, pinag-aralan mula noong 1970 ang mga katutubong Palawan sa Kulbi. Kinalap niya ang mga insidente ng pagpapakamatay ng mga katutubo sa loob ng 12 taon. At base sa naitalang 88 kaso ng pagpapakamatay mula 1989 hanggang 2002, lumalabas na mayroong yearly suicide rate ang barangay na 173 sa kada 100,000 katao. Ayon kay MacDonald, pumapangalawa ito sa may pinakamataas na suicide rate sa mga katutubo sa buong mundo. Ang average suicide rate sa ngayon ayon sa WHO ay 10 sa kada 100,000 katao. Walang naibigay na konkretong eksplanasyon si MacDonald kung bakit ang isang pangyayaring tulad ng suicide na hindi naman laganap sa kulturang Pilipino ay tila ordinaryo lamang para sa mga taga-Kulbi. 2 linggo pa lamang ang lumilipas, nagpakamatay ang apo ng Barangay Kagawad na si Fred Montal. Wala na ibang mapuntahan, wala na ibang mapag-isipan, lalo na kung may sakit pa anak mo, o may sakit din asawa mo minsan, yan ang pangyayari. Yung magkadikit na lang yung. Si Aling Lalina, dito na isinilang at tumanda. Palibhasa ay hindi sila nagbibilang ng taon noon. Hindi na raw niya mawari kung ano ang kanyang edad. Basta ang natatandaan daw niya, marami nang nagpakamatay na mga katutubo sa kanilang lugar. Nang amin siyang tanungin kung matitigil pa ang ganitong pangyayari. Hindi ko alam kung paano yun sumpuin yung ganyan na matigil yung pagkamatay na yan. Kasi hindi maiwasan yung away, hindi maiwasan yung mga lupa na ginakamkam ng kabila. Yan po ang hindi maiwasan. Bata man o matanda, nagpapakamatay. Kung minsan, nagsasabay pangaraw ang iba. Saksi rito si Aling Josephine. Tumigil siya sa pagtuturo ng non-formal education sa Taburi matapos sunod-sunod na nagpakamatay ang 5 sa kanyang naging estudyante. Pakahirap rin pala anuhin yung problema na ganito, yung sanitibo. Bakit ganyan agad ang inyong isipin na mag-suicide kayo na samantalang ang ating buhay binigay ng Panginoon? Dapat hintayin natin na yung Diyos din ang magkuha ng ating buhay. Ngayon isa na siyang barangay health worker. Naniniwala pa rin si Aling Josephine na edukasyon ang kailangan para maagapan ang suicide sa mga katutubong Palawan. Bagay na sinasang-ayunan ni Aling Modesta, kapitana ng barangay. Yung hindi nila nakakayanan ng mga problema, talagang yan ang naging sanhi dahil sa kakulangan ng lack of knowledge sila. Kaya sana kung itong pag-interview sa amin makatulong na para naman kami ay magkaroon ng mga school sa liblib. Mayroon malang sanang satellite health clinic dito sa amin na mayroong doktor dahil na kung saan na mayroong silang may mabigat na karamdaman, naisipan na lang nilang magpakamatay dahil nasabing wala ngang may tusto sa kanilang mga karamdaman. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.